alingaw-ngaw ng sinawal, isang babala sa kalsada. 12:00 hanggang 1:00. Ang mapandayang katahimikan sa gitna ng sikat ng araw sa General Santos City, may isang bahagi ng kalsada na tila nag-aanyaya ng bilis. Ang kalsadang patungo sa tulay ng sinawal. Sa unang tingin, wala kang makikitang mali. Ang aspalto ay diretso, malapad at tila walang katapusan. Para sa mga dayo na unang beses dumaan dito, ito ang perpektong pagkakataon para tapakan ng silinyador. Ramdam ang hangin, mabilis ang usad, isang huwad na pakiramdam ng seguridad. Ngunit sa likod ng diretsong daan na ito, may nagtatagong panganib. Ang Sinawal Bridge ay hindi lang basta semento at bakal. Ito ay naging saksi na sa libo-libong kwento ng pagmamadali na nauwi sa pagdadalamhati. 1:00 hanggang 2:00. Ang trader na intersection habang mabilis ang takbo ng isang truck o multicab, hindi nila napapansin ang blind spot sa unahan ng tulay. Doon matatagpuan ang kanto ng Doña Soledad. Isang intersection na tila babigla na lang nagsusuka ng mga sasakyan. Isipin mo, ikaw ay tumatakbo ng 80 o 100 kilometro bawat oras, kampante dahil malayo ang tingin mo. Ngunit sa isang iglap, isang tricycle ang biglang susulpot mula sa Doña Soledad papasok sa highway. Sa gulat mo, wala nang sapat na espasyo para pumreno. Ang tunog ng umiiyak na gulong sa aspalto ay laging sinusundan ng isang malakas na kalabog, ang tunog ng nag-uumpugang bakal at basag na bubog. Dito sa puntong ito, ang buhay ay nagbabago sa loob lamang ng isang segundo. 2:00 hanggang 3:00. Ang dilim at ang espiritu ng alak mas lalong nagiging mabagsik ang Sinawal Bridge pagdating ng gabi. Ang dilim ay nagiging kumot ng kapabayaan. Marami sa mga nadidisgrasya rito ay mga driver na galing sa inuman. Ang alak na dapat sana ay pampalipas oras lang, nagiging mitsa ng buhay. Kapag ang driver ay lasing, ang sobrang diretsyong daan ay nagiging mas mapanlinlang. Ang kanilang reflexes ay bumabagal, ang kanilang paningin ay lumalabo, at ang intersection ng Doña Soledad ay tila nagiging anino na lamang hanggang sa huli na ang lahat. Ang nakakalungkot, madalas na nadadamay ang mga inosenteng pasahero, mga tatay na pauwi na sa kanilang pamilya o mga estudyanteng nakasakay lang sa tricycle na ang tanging hangad ay makarating sa destinasyon ng ligtas. 3:00 hanggang 4:00. Sayang ang buhay, ilang buhay pa ba ang kailangang mabuwi sa Sinawal Bridge bago tayo matuto? Ang bawat krus na nakatirik sa gilid ng kalsadang ito ay may pangalan. May pangarap, may pamilyang naghihintay. Hindi kasalanan ng kalsada ang pagiging diretsyo nito, kundi nasa kamay ng driver ang kontrol. Kung ikaw ay dayo, huwag magpadala sa bilis, igalang ang kalsadang hindi mo kabisado. Kung ikaw ay taga rito, laging maging mapagmatyag sa intersection. At higit sa lahat, kung nakainom, huwag nang humawak ng manibela. Ang tulay ng sinawal ay paalala na ang buhay ay hiram lamang. Isang pagkakamali, isang segundong pagpikit, o isang maling desisyon ay sapat na para itigil ang tibok ng puso. Mag-ingat ka, kaibigan. Hindi biro ang mamatay sa kalsada. Sayang ang buhay dahil sa bawat pagbiyahe mo, may mga mahal ka sa buhay na nagdarasal para sa iyong ligtas na pag-uwi.